araw din po, Sister Jassy. At ngayon po, tatawagin po natin ang mga akay po natin. Kung sino pong may mga akay po dyan, kung pwede po, pakidala po dito po sa bandang harapan po. Purihin ang Diyos. Doon kasi. Praise God. Praise God. Wow. Ate. Meron pa? Parang anak kong bunso. Ganyan ang mga buhok mo yun. Ngayon naman po, kung nakahanda na po ang mga nagagandahan ng mga choir po, welcome na po natin ang ating mga akay po. Praise the Lord. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Ang pamilya ni El Shaddai. Ang pamilya ni El Shaddai. Pinagpalang araw po sa ating mga kapatid, brother and sister po. Welcome po dito sa gawain po ng El Shaddai. Ang El Shaddai po ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang ibig sabihin po ng El Shaddai sa wikang Hebreo, ang El is God and Shaddai is Almighty. Isa sa pinakilalang pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na nagbibigay ng buhay at ng kinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa po niya ang lahat ng bagay. Ang layunin po ng El Shaddai DWXI, Prayer Partner Fellowship International, na ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kabutihan, at kapangyarihan at sa puso. At higit sa lahat, tumanggap ng kaligtasan ng lahat ng mga taong batbat na suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng mga taong Mga uri ng karamdaman. mga uri ng karamdaman, physical man o spiritual. At higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasan, alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Heso Kristo. Narito naman po si Sister Nancy. Mga kapatid, ang mga hawak-hawak po ninyong mga bookmark, nandiyan po ang mga schedule ng gawain natin sa araw-araw. At ang mga panyo naman po natin na hawak-hawak, nariyan po dinarasal ang Psalm 91. Ito po ay dinarasal ng ating mga prayers partners tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 6 po ng hapon. Mga kapatid, pwede po ba naming malaman ang inyong mga panghalan at kung saan po kayo sa ating bansa?
Ang pangalan ko po ay Zeus Chico. And naggaling po ako sa Ilocos Sur. Ilocos Sur. Pangalan ko si Delphin Chico, Ilocos Sur. Ilocos Sur. I'm Pearl po from Mindanao. From the Mindanao. Marilu Malana po from Batangas. Batangas. Natividad, Pangasinan. Natividad, Pangasinan. Pangasinan. Yeah, Pangasinan. Marami po salamat mga kapatid. Palakpakan po natin ang mga kapatid natin na bagong dalo sa gawain ng Family El Shaddai. Mga kapatid, hindi po ito ang huna at huli natin pagdalo sa pagtitipan ng ating gawain sa Diyos makapangyarihan. Kundi ito po ang ating panimula na makakasama namin kayo dito sa ating pagdalo sa ating Yahweh El Shaddai. Pwede na po kayo makabalik po sa Pwede na ating po mga tayo. upuan po. Thank you rin po. Thank you, Brad. Thank you. Ngayon naman po, tatawagin po natin ang mga pinagpala, mga sharer po. Mga kapatid, ang una po nating tatawagin, Sister Estelita Imonyaga. Diyan na po ba, Sister Estelita Imonyaga? God is good all the time. Purihin ang Diyos. Isang mapagpalang hapon sa lahat. Nais ko lang ibalik ang pasasalamat sa ating Diyos na buhay dahil last Thursday, ang annual leave na check-up ko na ito po na habang ako'y lumalakad mula sa amin lugar hanggang sa Sayingpon Hospital, that is 30 minutes na lakad. Ang sabi ko, Lord, I do believe you are my great healer. But before I walk, ang sabi ko, 1 + 1 = 3. Lord, help us. Help me. So habang ako'y lumalakad, Lord, nananalig ako na ang aking blood result, ang blood fasting ko, normal. Dahil last October, na hospital ako, ang sabi ng doktor sa akin, you are diabetic. But I rebuke ang sabi ng doktor, hindi ko inaangkin. But praise the Lord, dahil nagagalak ang doktor sa annual leave sa annual result ng aking laboratory, dahil ang lahat ay bumaba, pati yung body index ko, yung blood sugar ko last year, 5.6. Ngayon, 5.2. Amen. Kaya hindi ako diabetic. Tunay ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Dahil ang sabi niya sa Romans, whoever believes in Him, never put to shame. To God be the glory. Amen. Tunay na ang Diyos ay mapaghimala. Mga kapatid, ang pangalawa pong mag-share, Sister Susan Aquinde. Nandito po si Sister Susan. Good afternoon, brother and sisters. Magpasalamat po lang po ako sa naging smooth yung divine protection si Yahweh El Shaddai sa aming pag-holiday sa China, sa Shanghai, na hindi lang po holiday ang pinuntahan po namin doon, kundi sinamahan ko rin ang aking amo na nag-mission, nakapagbigay kami ng flyers sa mga tao doon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, kahit saan man tayo makarating ay ipamalita natin ang salita ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kaligtasan, at tayo lahat ay magtatagumpay dahil alam ko, Panginoon, na sa aking mga surilayan sa buhay, ikaw lamang po ang magbigay sa amin ng kalutasan
na hindi kami susuko, Panginoon, hanggang ikaw ay maging daan sa aming mga solusyon sa aming mga problema sa buhay. At alam namin kami, Panginoon, kami ay magtatagumpay dahil ikaw ang Diyos na tagumpay na aming pinaglilingkuran. At magpasalamat din po ako sa nakapasa ang aking apo sa kanyang mga exam. Maraming salamat po, Panginoon. To God with the highest glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Purihin ang Diyos. Ngayon po, magsitayo na po ang lahat. Habang tumatayo, pumapalakpak! Amen! Purihin ang Diyos. Mga kapatid, tayo na po ay dadako sa pakikinig na mabuting balita na ihayag ng ating lingkod ng Diyos, Brother Rod Banyares, at sasamahan po tayo ng ating mga El Shaddai Gospel Music Ministry sa pangunguna po ni Bing Bonifacio at sa Pambungad na pananalangin. At sa pambungad na panalangin po ni Sister Andrea Perez. Salamat At po. kasama po ang mga liturgical dancer at provincial dancer. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Atin pong anyayahan ang banal na spirito na manahan sa dakong lugar na ito. Anyayahan po natin ang banal na spirito sa ating mga puso. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We praise you, Father God. Hallelujah. Amang Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. El Shaddai ang iyong pangalan. Kayo po ang Diyos na aming sinasamba sa spirito at katotohanan. Kayo ang Diyos na pinagbubuhatan ng aming buhay at kinabubuhay. Kayo po ang Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Ang Diyos ng kagalingan, ang Diyos ng kaayusan. Maraming salamat po, Panginoon, sa katatapos na banal na misa. Maraming salamat po, Lord God, sa patuloy na buhay at kalakasang pinapahiram mo sa amin. Maraming salamat po, dinala mo kaming muli sa dakong lugar na ito upang ikaw ay papurihan, pasalamatan sa spirito at katotohanan. Patuloy po namin itinataas ang iyong lingkod na gagamitin sa oras na ito, ang aming kapatid, Brother Rod Banyares. Patuloy mo po siyang bigyan ng karunungan at katalinuhan na nagmumula sa iyo. Nawa lahat po ng mga salita mo na kanyang ihahayag ay magrema po sa aming mga puso't isipan. Ito'y aming maisagawa at maisabuhay. Pagpalain mo rin po ang mga choir and band sa kanilang mga inihandang awitin. Nawa sa pag-awit po nila, Panginoon, Lord God, magbukas po ang durungawan ng langit upang ibuhos ang masaganang biyaya at pagpapala sa aming lahat. Pagpalain mo rin po, Lord, ang mga baguhan. Nawa, ipagkaloob mo rin po sa kanila kung ano po ang mga naranasan naming himalat pagpapala na aming tinanggap. Nawa, iparanas mo rin po sa kanila, Panginoon. Kung sila man po ay may mga sakit at karamdaman, nawa ito ipagkaloob mo po ang kagalingan sa kanila sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Lord God, at pagpalain mo po kaming lahat na nandito. At Lord God, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain mo simula sa umpisa hanggang sa matapos. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papurit, parangal, pasasalamat. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise God. Hallelujah. Papurihan po natin ang ating Diyos na buhay. Papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na ito na ibinigay mo sa aming lahat. Patuloy ka naming mapapurihan, Panginoon. Patuloy ka naming pasalamatan. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Tanda po ng ating pagsamba. Tanda ng ating pagsuko sa kabanal-banalan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you praise, O God. We give you glory. We give you honor. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Down
Down at your feet, O Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Down at your feet, O Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek Your face. I seek your face. Yes, oh God, there is no higher calling. There is no Higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Yes, oh God, I'm amazed of your glory, embrace by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. Yes, oh God, we worship your holy name, Jesus. Down at your feet. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. Oh, hallelujah. I seek your face. Oh, there is no higher calling. Higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Yes, oh God, I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. Oh, hallelujah, there is no higher calling. Higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Yes, Jesus, I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. Oh Jesus, oh Lord, I live to worship you. Oh, hallelujah. Oh Lord, I live to worship you. Sambitin natin sa ating Panginoon. Oh Lord, I live to worship you. Yung pinakamainam na pansamba. Oh Lord, we live to worship you. Oh, hallelujah. Oh Lord, I live to worship you. Oh, hallelujah, hallelujah. Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka ng iyong mga anak. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Oh, hallelujah, hallelujah. Papurihan po natin ang ating mabuting Diyos. Yung pinakamainam na pagpupuri para sa ating Yahweh El Shaddai. Sumisigaw! Woo! Hallelujah! Tayo patuloy na sasayaw, sasamba sa ating Panginoon na hindi natitibag. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise God. Woo! Glory. Hallelujah. Ang lahat, sumigaw! Woo! Taas ang mga kamay. O Panginoon,
Panginoon, aking kalakasan. Hallelujah! Iniibig kitang tunay, si Yahweh, ang batong di matitibay. Di matitibay, di matitibay, di matitibay. Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos, Sa awit at tagumpay! awit at tagumpay. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh. Lahat! Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos, sa awit at tagumpay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh. Purihin Diyos na dakilang banal! Diyos na dakilang banal, sa kabutihan mo'y magpupuri. Aawit sa iyo! Aawit sa iyo, makapangyarihang Panginoon. Itataas kita! Itataas kita, Amen! itataas kita. Luwalhatiin ka! Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, O Diyos. Sa piling mo, O Yahweh! Piling mo, O Yahweh, bawat isa ay sisigla. Ang dulot! Tuloy na galakan ay nagbibigay ng kalakasan maging Sa bawat sa sandali! bawat sandali. Buong tagumpay! Buong tagumpay, Sumigaw! kami sisigaw, kami sisigaw, ang sigaw ng papuri. Hallelujah! Ang lahat ng pinagpala! Sumisigaw! Hallelujah! Praise God! Glory to God! Diyos sa dakilang banal! Diyos at dakilang banal, sa kabutihan mo'y magpupuri. Taas ang mga kamay! Awit sa iyo, makapangyarihang Panginoon. Itataas kita! Itataas kita! Itataas kita! Itataas kita! Luwalhatiin ka! Luwalhatiin ka! Luwalhatiin ka! O Diyos! Sa piling mo, Yahweh! Sa piling mo, Yahweh, bawat isa ay sisigla. Ang dulo ng kagalakan ay nagbibigay ng kalakasan maging Sa bawat sa sandali! bawat sandali. Buong tagumpay! Sumigaw! Kami sisigaw, kami sisigaw, kami sisigaw, ang sigaw ng papuri. Sa piling mo, Yahweh! Sa piling mo, Yahweh, bawat isa ay sisigla. Ang dulot ng kagalakan ay nagbibigay ng kalakasan maging sa bawat sandali. Buong tagumpay, kami sisigaw, kami sisigaw, ang sigaw ng papuri. Kami sisigaw! Kami sisigaw, kami sisigaw, kami sisigaw, ang sigaw ng papuri. Isa pa! Kami sisigaw! Kami sisigaw, kami sisigaw, kami sisigaw, ang sigaw ng papuri. Ang sigaw! Ang sigaw ng papuri. Sumigaw! Ang sigaw ng papuri. Hallelujah! Sigaw ng papuri! Minsan pa, sigaw ng papuri! Salamat sa Diyos! Glory to Praise God! God. Glory to Christ Jesus! Salamat, Panginoon! Patuloy ka naming parangalan sa dakong ito, Panginoon, na patuloy ka naming kinakatagpo ang iyong presensya. Salamat, O Diyos, sa iyong kabanalan. Patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Damhin natin ang presensya ng Panginoon sa mga oras na ito. Taas po natin ating mga kamay. Tanda ng ating pagsuko sa Kanya. Salamat, O Diyos. Salamat sa pag-ibig mo.
Sa bawat oras na patuloy mo kaming kinakalinga. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang batong hindi matitibag kailanman. Salamat, O Diyos. Salamat po. Hanggat kami may hininga, patuloy kaming mag-aawit. Patuloy kaming magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inalay ng mga anghel at nilikha. Isang pagtungkol pagsamba. Tayo pong lahat, banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Oh, hallelujah. Banal ang ating Panginoon. Banal ang Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan. Kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, hallelujah. Sa bawat oras, Sa bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng iyong mga anghel, Panginoon, ng mga anghel at lahat ng iyong nilikha. at nilikha. Oh, hallelujah. Isang tinig na malugod na pagsamba. Oh, hallelujah. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan. Makapangyarihan.
sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka. Sa'yo ang karangalan. Hallelujah. Lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. O tayo pong lahat, hallelujah. Hallelujah, purihin ka. O hallelujah, dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Oh, dakilang hari. Luwalhatiin ka. Makapangyarihan. Kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To God be the highest glory. In Jesus' name, amen. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my
Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Let's sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Glorify your name, O Lord Jesus. Exalt your name, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words would take a hand, they just could not
Thank you, Father God. Us, Spirit. I will praise you till I die. El Shaddai. Sinasamba namin at pinasasalamatan. Dinadakila namin, O Diyos, ang iyong banal na pangalan sa araw na ito. Patuloy ka naming itinataas, dakilang Diyos, dahil ikaw ang karapat-dapat parangalan at pasalamatan. Tunay ang iyong kapangyarihan at tunay, Panginoon, ang iyong paggalaw sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na hindi mahirap lapitan at ikaw ang Diyos na hindi mahirap tawagan. Kaya sa araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya na patuloy mong pinapadaloy sa aming mga buhay. Salamat lagi sa iyo, dakilang Ama, dahil patuloy mo kaming iniingatan at inililigtas. Salamat din sa kalakasang taglay ng aming mga katawan. Sa oras na ito, kami po ay patuloy na dumudulog at lumalapit sa iyo. At patuloy naming dalangin, Ama, ang gawain na ito, na patuloy mo itong samahan ng himala at kababalaghan. Patuloy mong ibuhos ang iyong kapangyarihan sa gawain na ito. At ang lahat ng mga naririto ngayon at patuloy na lumalapit at nagtitiwala sa iyo. Dalangin ko, Ama, na sila ay lagi mong gabayan, samahan at patnubayan. Bigyan mo lagi sila ng kalakasan at katatagan. Tulungan mo lagi sila, Ama, na makalaya sa lahat ng mga problema sa buhay. At kung sila man may sakit, may karamdaman, dalangin ko, Ama, na sila ay pagalingin sa mga oras na ito. At ang lahat ng kanilang mga kahilingan, hinihiling ko sa iyo, Ama, na ngayong araw na ito ay bigyan ng katugunan. At sa pangalan ni Kristo Jesus, sinasaway namin ang lahat ng hadlang sa lahat ng aming kahilingan by the power of the name of Jesus. At ang lahat ng gawa ng kaaway sa gawain na ito'y aming winawasak right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name. At dalangin namin, Ama, ang patuloy na paglukob ng iyong kapangyarihan sa gawain na ito. At ang patuloy na pagsama mo, Panginoon Diyos, sa gawain na ito. Salamat po, Ama, at inaangkin na po namin na sa araw na ito, ang iyong banal na gawain kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan
Hallelujah. Sige po, palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At ngayong araw na ito, basahin natin at pag-aaralan, kukunin sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 18. Sabi po ng banal na kasulatan, Ephesians chapter 6 verse 18, Nalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamok sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang banal na kasulatan. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Yung malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti. Amen ba? Dahil hindi ko rin akalain na may anunsyo pala sa araw na ito. Ako naman ay patuloy na dumadalangin na ang aking panalangin ay wag namang uminit sa araw na ito. Pero makulimlim. Makulimlim nga naman. Pero yan ang kabutihan ng Diyos. Amen ba? Kaya itong ating pag-aaralan sa araw na ito, the importance of prayer. Kaya dalangin ko lahat ng naririto, answered prayer. May mga kahilingan ba kayo? O dapat may prayer request kayo, ha? O tapos may wallet kayo. O di ba nung nakaraan, sabi natin magkaroon kayo ng separate na wallet at diyan mag-iipon kayo para sa inyo. O, kaya pagdating ng araw, mayroon kayong dudukutin. Hindi yan para sa iba, yan ay para sa inyo. Okay, makakaupo tayo at tayo po ay makinig ng mabuti. So sa binasa po natin, ang sabi po ng Bible ay, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sabihin mo sa iyong katabi, manalangin sa lahat ng pagkakataon. So ito po ay personal, sa atin po ito ina-address. Kasi ito po ay ini-address po ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pero ngayon, ito po ay sa atin po ini-address. Nang ibig sabihin, tayo ay mga taga-Saikong ngayon. Kasi nasa Saikong tayo. Kaya sa atin ito tinutukoy na ang sabi po ng Bible, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Pangatlong linggo na po ito na tinatalakay ko sa inyo about prayer. So, hayaan po natin na ang pag-aaral na ito ay maging biyaya at maging kayamanan sa buhay po natin. So, sabi po ng Bible, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Kaya pinapakita dito ng Bible na ang kahalagahan ng pananalangin. Ini-a-advise sa atin na ang tao, ang Kristiyano, ay hindi dapat tumitigil sa pananalangin.
Noong mga nakaraan ay napakinggan po natin sa Luke chapter 18 verse 1. Nang sabi po doon, di ba? Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang iyon upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag mawawalan ng pag-asa o huwag manghihinawa. Nang ibig sabihin na manghihinawa, huwag silang titigil. Na ibig sabihin, napakahalaga ang tuloy-tuloy na panalangin. At ang sabi po sa binasa natin ngayon, patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kasama pala kami doon sa ipapanalangin po ninyo. Hindi lang si brother, lahat ng tinawag ng Diyos ay kasama po sa ating prayer. Amen ba? Kasi mahalaga po ito. Alam niyo kung bakit? Ang tawag sa atin sa ministering ito ay prayer partners. Tama ba? Bakit prayer partner? Or prayer partners ang tawag sa atin? Andyan ba kayo? Bakit prayer partners ang tawag sa atin? Kasi ang gawain nito ay nagpapanalanginan sa isa't isa. Kaya tingnan nyo, pinagpapala ang gawain nito kasi may nananalangin sa isa't isa. Ang tanong ko po sa inyo ay, ipinagpe-pray nyo ba ang isa't isa? Sinong nananalangin sa bawat isa? Taas ang kamay. O sabihin mo sa iyong katabi, tungkulin mo ako. At tungkulin kita. Tama po ba? Ulitin niyo po para mas malinaw. Sabihin mo sa katabi mo, tungkulin mo ako. Anong sagot ng katabi? So, anong ibig sabihin noon? Bakit tungkulin mo ang iyong katabi? Tungkulin mo siyang ipagdasal. Amen ba? At sabihin niyo ulit sa katabi mo, at tungkulin mo ako. Bakit? Kasi baka mamaya sabihin nyo, tungkulin mo lang pala ako eh. Ako walang obligasyon. So, ibig sabihin, kung tungkulin mo ang iyong katabi, tungkulin ang katabi mo, ikaw. Ang tawag doon ay prayer partners. Malinaw po ba? Alam niyo ba na ang biyaya ng Diyos ay dumarating sa mga taong nagkakasundo at nagkakaisa sa panalangin? O di ba sabi ng Bible, dalawang magkaisa sa panalangin, ibinibigay ng Diyos ang tugon sa kanilang dalangin. Kaya ang tanong ko po sa inyo ay sinong kung tugunin ang panalangin? O sabi mo sa katabi mo, magkaisa tayo. Nagkakaisa ba kayo sa panalangin? Maniwala po kayo. Pag kayo ay nagkaisa sa panalangin, lahat ng iyong kahilingan ibibigay Yahweh El Shaddai. So ang tanong po dito ay ganito, bakit mahalaga ang pananalangin? Kasi sabi natin kanina, the importance of prayer. Bakit mahalaga ang pananalangin? Una, sabi po ng ating pag-aaralan, ang panalangin, ang ating sandata sa pagharap sa mga hamon sa buhay ay ang panalangin. Kaya halimbawa, haharap ka sa mga hamon sa buhay, lalo dito sa bansang Hong Kong, marami tayong mga hamon. Amen ba? Pag December lang naman, nababago yung hamon, naging hamon. Pero pag hindi December, hamon ang matawag doon, mga, ano bang hamon sa English? Challenges. Yan. Mga challenge sa buhay, yan, mga hamon sa buhay. So, ang buhay ng tao, hindi nawawala ng mga hamon. Ng mga, ano bang other word ng hamon? Yung mga nararanasan natin. Mga talagang dumarating sa ating buhay. Mga hinaharap natin araw-araw. So, hindi nawawala yung mga challenges natin sa buhay na ito. Minsan, naging challenge sa iyo yung amo mo. Minsan naman, naging challenge sa atin yung kasama natin. Tingin uli sa katabi. O, di ba minsan mayroong ganung pagkakataon? O ito,
huwag kayo nagagalit sa akin ha, kasi ako nangangaral lang naman. Kasi masayang pag-aralan ang salita ng Diyos. O bakit naging challenge sa atin yung ating mga kasama? Minsan, kasi tingnan nyo naman, pagkakasama mo nakangiti sa iyo. Pero pagka hindi na kayo magkasama, nakangiti pa rin sa iyo. Oy, wala akong negative na sinasabi ha. Ay maliban na lang kung mayroon kayong ginagawa na hindi tama. Kayo lang nakakaalam noon. Pero ito naman talaga ay minsan nagiging challenge sa atin yung minsan mga kasama natin. O kaya sabi dito, bakit mahalaga ang pananalangin? Kasi ang ating sandata sa pagharap sa mga hamon sa buhay ay ang panalangin. Kaya para magtagumpay ka sa mga hamon ng buhay, sabi ni San Lucas sa chapter 18 verse 1, manalangin lagi at huwag mawawalan ng pag-asa. At sa Bible na binasa natin ngayon, ini-advise din ni San Pablo sa mga taga-Ephesian na manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sabi doon, sa lahat ng pagkakataon, hindi lang yung mayroon lang panahon. Sa lahat ng pagkakataon, na sa madaling salita, hindi ka pwedeng tumigil. Hanggat may oras, lagi kang magdasal. Hanggat ang relo ay umiikot, lagi kang magdasal. At huwag kayong magagalit sa mga taong nagiging challenge sa iyong buhay. Alam niyo kung bakit? Ito po ay narinig ko lang po kay Tatay Gomer Villarde. Sumalangit po nawa ang kanyang kaluluwa. Kasi madalas namin siyang kasama sa Maynila noong siya'y nabubuhay pa. Alam niyo po, sabi niya, kapag kami nagraradyo noon, lagi niyang ginagamit ang example na ito. Gagamitin ko rin po sa inyo. Nanghihiram lang ako kay Tatay Gomer ng kwento. Kasi hindi akong original. Si Tatay Gomer ang original. Ang sabi niya, ang relo kahit sira, sa loob ng 24 hours, 2 beses din tumatama. Andan ba kayo? Halimbawa, sira yung relo, yung wall clock, sira. Nakatapat yung kanyang oras sa alauna. O sa loob ng 24 na oras, ilang beses dumadaan do sa alauna. O kaya kahit may tama yan, kahit medyo may problema yan, tumatama pa rin yan. Kaya yun ang advice ng aklat ng Ephesian. Hindi tao ang iyong kaaway. Ang kaaway natin ay ang masamang espiritu, hindi tao. Ang tao kahit medyo pumapalya, medyo pumapalpak, tumatama din yan. Tama ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang nagagalit sa iyong kapwa. Alin sa iyo yan. O gising ba kayo? Ay yung iba minsan nagagalit sa tao, nagagalit sa kapwa eh. Wag. Hamon sa iyong buhay yan. Kahit na medyo hindi maganda sa iyo ang dating ng taong ito, tatandaan natin, hindi lahat ng oras mali taong yan. Tatama din yan. Sa loob ng 24 na oras, 2 beses tumatama ang relong sira. Kaya tingin sa katabi. Kaya kahit na medyo may sira yan, tatama pa rin yan. Kayo talaga. Okay. Ang panalangin, ang sandata sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Alam niyo po, marami tayong dinadaanan. Minsan dinadaan lang natin sa tawa, sa pagiging masaya. Kasi meron din psychology dyan eh. Pag ang tao masayahin, sa likod noon, problemado. Pag ang tao ay tahimik, 2 ibig sabihin yan. Either malalim siya, maraming alam, at pangalawa, kaya tahimik,
Walang alam. Amen ba? Kaya dalawang bagay ang ibig sabihin ng tahimik. Kasi wala ka namang isasagot, kaya tumahimik ka na lang. Pangalawa, marami kang alam mo kung ano totoo, tumatahimik ka na lang para walang gulo. Amen ba? Kaya sa psychology po, maraming ibig sabihin niya. Kaya yung mga, masayahin ka, yan. Pero si Brother Rod, dito lang naging masaya, ha? Kasi siyempre, pag nakikita ko kayo ang aking kagalakan, eh. Aba, siyempre naman, saan ka nakakita na umulan, bumagyo, andyan pa rin kayo? Kahit nang may black rain ba yon? Hindi, dito ko lang narinig yung black rain na yan eh. Hinihintay ko nga pumatak yung itim na ulan eh. Wala akong makita. Sabi ko, puti pa rin. Clear pa rin. Colorless pa rin. Yung pala ibang ibig sabihin ng black rain na yon. O kaya, marami ang ibig sabihin sa mga hamon sa buhay natin. Kasi, halimbawa, problemado ka na, maging malungkot ka pa, lalong walang mangyayari sa'yo. Kaya yung iba, dinadaan na lang sa kasiyahan, sa kagalakan. Yung iba naman, dinadaan sa kain na lang. Problemado, kaya ginagawa, kain ng kain, kain ng kain. O sa mag-asawa, lalaki at babae, sino ang unang tumataba, lalaki o babae? O bakit? Problemado sa asawa, yung babae, kaya walang magawa ang babae, dinadaan na lang sa kain. Kaya anong nangyayari sa babae? Lumulusog ng lumulusog. O at least, pag lumusog, sasabi ng lalaki, hindi ko pinabayaan yan kasi malusog. Okay ba kayo dyan? Okay, ito pakinggan nyo ito. Mayroon pong kasaysayan sa Bible na dumaan sa matinding hamon ng buhay. Ito po ay walang iba kundi si Ezekias. Sabi po ng 2 King chapter 20 verse 1, nang panahong iyon nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita sa 3 araw, makapapasok ka na sa templo. Sa ibang translation ng Bible, dinugtungan pa ni Yahweh ng another 15 years ang buhay ni Ezekias. Pero dito, napakaganda po ng kwento kasi si Ezekias ay hari ng isang bayan. Ngayon, siyempre pag hari ka, mapera ka. Marami kang tinatawag na asset. Marami kang kakilalang manggagamot. At kaya mo magpagamot sa iba't ibang dalubhasang doktor. Tama ba? Pero pag si Yahweh na ang kalaban, mabigat. Kahit hari, kahit mayaman, pag ang Diyos na ang nagsalita, pag ang Diyos na ang kumilos, hindi uubra ang yaman. Nakikinig po ba kayo? Kaya tingin sa katabi.
Alam niyo ba na ito yung nakakatakot? Kapag ang Diyos ang kumilos. Okay lang sana kung ang kilos ng Diyos pagpapala para sa tao. Pero kung ang kilos ng Diyos ay para sa pagsuway ng isang tao, yun ang nakakatakot. Kaya alam niyo po mga kapatid, paulit-ulit ko itong binabanggit sa aking preaching na ang tao ay hindi dapat nagyayabang sa Diyos. Bakit? Sa isang pitik lang ng Panginoon, wala ang lahat. Lalo na yung sakit. Pag ang isang tao tinamaan ng sakit, guho ang lahat ng pangarap. Tama ba? At yun ang katotohanan. Hindi nating pwedeng sabihin, Brad, ang tagal ko na sa Hong Kong. Brad, ang dami ko na ipon. Huwag mo nang sabihin yun kasi alam na ng Diyos yun. Kasi pag ating ipinagmalaki ang mga bagay na mayroon tayo, okay lang yun. Kasi pinagpaguran mo yan, pero huwag mo nang ipagmamayabang. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi nga po sa inyo kanina, kapag ang Diyos ang gumalaw, yun ang mabigat. Okay lang kung ang galaw ng Diyos, sabi ko po sa inyo na kung ang galaw ng Diyos ay pagpapala para sa buhay mo, praise the Lord. Pero kung ang galaw ng Diyos dahil sa pagyayabang ng tao, yun ang delikado. Alam niyo kung bakit? Ang buhay ng tao, sabi nga minsan sa isang pag-aaral, ay pinakamatagal na raw ang 80, ang 80 years old. Pag lumagpas ka ng 80, bonus. Pag umabot ka ng 90, ang laking biyaya ng Diyos. Pag umabot ka ng 100, parusa na yun. Bakit? Kasi bibihira po ang inaabot ang 100 na normal pa. Kadalasan, nawawala na sa sarili. Nakalaala ko po na ako'y bata pa. Sa amin, sa Sursogon, alam niyo ba na nakakita ko ng isang taong itinatali sa puno ng niyog? May edad na matanda na. Tinatali lang sa puno ng niyog. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero ngayon ko lang naiintindihan. Kasi nga pa nagkakaedad ka na ng 100, pasaway na. Hindi ka na mapagsabihan. Wala makasupil sa iyo. Kaya ang gagawin nila ng mga kamag-anak mo, tatali ka lang sa niyog. Kaya alam niyo po, totoo lang, ito yung pag-aaral sa panahon ngayon, ha? Kaya pag inabot ka ng 80 anyos, magpasalamat ka ng gusto sa Panginoon. Gamitin mo ng buhay mo kay Lord. Huwag ka na mag-aksaya pa kung ano-ano sa buhay na ito. Kasi yan ang blessing ni Lord sa atin, ang abutin ka ng 80. At abutin ka ng 90, lalong salamat kay Lord. Ngayon, pag umabot ka nga ng 100, medyo mag-isip-isip ka na. Ibig sabihin, medyo malapit-lapit na. At yun naman talagang totoo, di ba? Kahit na ayaw nating tanggapin ng katotohanan, yun naman talagang katotohanan. Kaya nga tinuturo ang banal na kasulatan sa atin para maging handa tayo sa lahat ng bagay. O ito, dumating kay Ezekias, kay Haring Ezekias, na pinasabi ng Diyos kay Isaiah, para kay Ezekias, kung ano ang magiging kalagayan ni Haring Ezekias. Ngayon, sabi ng propetang Isaiah, o sabi ng Bible, di ba? Sabi dito sa binasa natin, balikan natin. Sabi dito sa verse 1 ng chapter 20, nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias, dinalaw siya ng propetang si Isaiah na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Ang bigat, ano?
Ikaw kaya sabihan ng ganon, maghanda ka na. Itong pinapasabi ni Yahweh sa iyo, malapit ka na mamatay. Ano kaya, matutuwa kaya tayo o hindi? Mayroon ko pa rin over na ganyan sa Middle East. Ang sabi naman kamag-anak, Brad, sige naman, tulungan mo kami. Ipag-pray mo na po yung aming kamag-anak, mamatay na. Sabi ko, bakit naman? Ang tagal-tagal na, Brad, hindi pa namamatay. Sabi ko, ibang klaseng prayers ito. Palibasa, ako masunuri naman ako. Punta kami ng ospital sa kamag-anak ng mga umihiling. Pagdating namin doon, payat na payat nga yung tao. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, Brad, kasi nung wala pang sakit yan, ayaw tumigil sa paninigarilyo. Ayaw tumigil sa pag-iinom. Kaya yan ang nangyari sa kanya. Kaya tingin sa katabi. Sabi ko, tingin lang, baka mamaya mayroong pang naninigarilyo dyan. Baka mamaya mayroong pang umiinom dyan. Yung patago lang. Oh. Sabihin nyo naman, Brad, hindi naman masamang uminom. Bakit? Sinabi ka bang masama? wala naman akong sinasabi. Ang sabi ko lang, yung taong yon, kaya nagkasakit kasi ayaw tumigil sa paninigarilyo. Ayaw tumigil sa pag-iinom. Yan, kaya nagkasakit. Ngayon, nung nandun kami sa ospital, ito na, sabi ko sa taong ito, kasi Pilipino rin Sabi ko, Brad, kaya kami pumunta rito kasi mananalangin tayo. Sabi ng mama, ay salamat naman. Ay kung magpasalamat ka talaga kasi mabait ang mga kamag-anak mo. Kaya lang, ang panalangin natin, mamatay ka na. Alam niyo po, biglang lumakas yung mama. Sabi ng mama, Brad, gusto ko bang mabuhay? Sabi ko, paano yan? Ang request sa mga kamag-anak mo, matay ka na. So anong gusto mo ka ako? Mamatay na o mabuhay? Sabi niya, Brad, gusto ko mabuhay. Ay sabi kong madaling kausap ang Diyos. Kung gusto mo mabuhay, ipangako mo sa Kanya, magbabagong buhay ka na. Sabi niya, Brad, talagang hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako iinom. Mabuhay lang ako. So pinag-pray namin, napagpalain uli ang taong yon. Maniwala kayo sa hindi, nabuhay nga. Lumakas uli, naging normal uli. Kaya minsan sabi ko tuloy, ang tao talaga matigas ang ulo, Minsan hihintayin mo na magkasakit, bago titigil, bago titino. Gaano ba kung wala ka pang sakit, doon ka na tumino? Bakit maghihintay pa na maging makaratay sa banig ng karamdaman bago tumino? Kaya nga mayroong prayer para tulungan tayo ng Panginoon, maintindihan ang buhay natin. Kasi hindi natin nauunawaan ang bawat galaw ng buhay natin araw-araw. Para maintindihan natin yan, maunawaan natin yan, lagi tayong magdasal kay Yahweh El Shaddai at ipauunawa sa atin ng Panginoon ang mga bagay na hindi natin maunawaan. Di ba yan yan yung sinasabi ng aklat ng Jeremiah? Marami tayong hindi maintindihan, marami tayong hindi maunawaan. Kaya nga binigay ng Bible ang telepono ni Yahweh. Ano yung telepono ni Yahweh? Jeremiah 33, verse 3. Kaya i-dial nyo mamaya 333. May sasagot sa'yo, in check. So, nang sabi doon, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipauunawa ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo maunawaan. Ano tinutukoy doon? Prayer. Marami tayong hindi maintindihan sa buhay. Para maintindihan natin ang bawat nangyayari sa atin, lagi tayong magdasal kay Yahweh El Shaddai. Amen po. Kasi pag hindi tayo magdadasal, hindi mo talaga maiintindihan. Panay ka lang kanta,
Bakit nga ba pinupuri kita? Yan ang pamagat niyan. Puno ng katanungan. Bakit nga ba sinasamba ka? Tapos pag chorus, bayang ko nasang ka. Ako ngayon nag-iisa. Oy, hindi ko naman inaano yung kanta nyo, ha? Baka sabihin nyo, ito si brother, niloloko-loko yung kanta namin. Alam niyo ba ang kumanta niyan? Yung puno ng katanungan, Lord, bakit nga ba ako naglilingkod sa iyo? Bakit nga ba ako naririto? Ayun. Nabuo sa puso niya yon. Malay nyo kayo, ganun din, isang araw, makabukoy ng kanta. Lord, bakit ako gumagala? Bakit ako naririto sa plaza? Salit na sa gawain mo ako, Panginoon, ito, nagagala ako. Katulad bukas, mayroon tayong holiday. Alam ko na maraming katwiran. Ito lang nga, Brad, yung holiday namin. Pupunta pa sa gawain. Hindi naman kayo pinagbabawalan doon. Kaya lang, mayroong prinsipyo ang Biblia. But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be given unto you. Lahat tayo may kailangan. Kung gusto makamta ng lahat ng kailangan mo, unahin mo si El Shaddai. Amen ba? Kaya nawa bukas magkita-kita pa rin tayo. Gising ba kayo? O sinong gising pa? O ituloy natin. Anong ginawa ng Haring Ezekias? Humarap sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Ibig sabihin, hindi nanlumo si Haring Ezekias. Hindi sinabi ni Haring Ezekias, ang dami kong ginawa, bakit ako nagkasakit pa rin ng ganito? Ang ginawa ni Haring Ezekias ay ipinaalaala lang niya kay Lord. Sabi doon, alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa iyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Kaya sabi ko sa inyo nung mga nakaraan sa pagtuturo, prayer is a voice of heart. Maraming nananalangin, hindi na umiiyak. Bakit? May hinahabol. Nagmamadali. Bakit? Kasi may gagawin pa. May tatawag sa kanya, kaya yung prayer niya, anong tawag doon? Yung fast charger? Minamadali. Kaya minsan ang ginagawa sa prayer, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Si Haring Ezekias, sabi dito, kapaitang umiyak si Ezekias. Buong puso, o sabi dito, at buong kapaitang umiyak si Ezekias. Yun ang prayer. Nararamdaman mo. At talagang napapaiyak ka. Kasi galing sa puso ang pananalangin. Kaya kung mayroon kayong mga nararanasan sa buhay, lalo kapag hindi maganda ang iyong hinaharap sa buhay, marami kang problema, ang solusyon dyan, lumuhod ka at manalangin at iiyak mo kay Lord ang iyong kalagayan. Kaya hindi ko naman po binabangga ang inyong nakasanayan at nakaugalian. Kasi ako lang naman ay nakabase sa Bible kapag nagtuturo. Hindi ka talaga iiyak kapag ang prayer mo nakapapel. Tama ba ako? Paano ka iiyak? Binabasa mo yung prayer mo. Iba naman yung prayer na di papel at iba yung prayer na talagang gusto mong idulog sa Diyos ang iyong kalagayan. Alangan naman na, Ama namin, sumasalangit ka. Pagkatapos nun, sabi mo, dinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang kalagayan. Kung amo ko po, Panginoon, ay abutin mo na yung pagpalang kami. Ama namin, sumasalangit ka. Hindi ko naman sinasabi, masama yung ganong prayer. Kaya lang, si Haring Ezekias, iba yung kanyang mating sa kanya, ang hamon sa kanyang buhay, ang sabi doon ay, humarap sa dingding at lumuhod. Tama po ba? Ano kaya mayroon doon sa dingding? Tapos, idinulog niya kay Lord ang kanyang kalagayan.
Pagkatapos nung sabi ng Bible, at buong kapakitang umiyak. Sipin mo, hari, umiyak. Tayong lalakas ang loob natin. Minsan, ang tatapang pa natin. Lord, bakit siya pinagpala mo ako hindi? Demanding pa. Inuutusan pa ang Panginoon. Lord, kung pinagpala mo siya, pagpalain mo rin ako, ha? Grabe talagang tao, ano? Napaka-demanding. Huwag mong tinitingnan yung pagpapala sa iba. Yung tignan natin, yung ating kalagayan sa buhay. Kung ano nangyayari sa iyo, yun ang iyong tingnan. Amen ba? At maniwala ka, pag yun ang ating tiningnan, tinitingnan ko yung oras, kung anong oras na. Gising ko ba kayo? Okay. Kapag yun ang binulog sa Panginoon, maniwala kayo, laging may himala na darating sa buhay natin. Anong sabi ni Yahweh? Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Walang lumuluha na hindi nakikita ng Diyos. Amen ba? Kaya pag galing sa puso mo ang panalangin, tiyak luluha ka. Pag galing sa papel, tatawa ka. Uulitin ko po, hindi ko po binabalik at binabangga ang iyong ginagawang prayer. Kaya lang ito ang sabi ng Biblia, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha, kaya pagagalingin kita. Alam niyo ba kung anong sakit ni Haring Ezekias? Cancer. Ano yung cancer? Yung Bisayang namasukan sa Maynila ng katulong, lumaki ang tiyan. Tapos sabi ng ma'am, nako Inday, lumalaki ang tiyan mo, kaya dapat kitang dalhin sa ospital. Kwento naman po ito ni Brother Mike, inuulit ko lang. Ang sabi naman ni Inday, dili jud ma'am, cancer man ni, cancer man ni. Sabi nung Inday, oy may cancer ka pa, dapat tandaan sa ospital kasi may cancer ka. Ang sabi ni Inday, dili jud ma'am, cancer man ni. Cancer man ni. Yung pala, kaya malaki ang tiyan ni Inday, kasi kaiser ito, kaiser ito. Yun ang sakit ni Haring Ezekias, cancer. Pero, dahil narinig ng Diyos ang panalangin ni Haring Ezekias, si Haring Ezekias ay pinagaling ni Yahweh El Shaddai. Anong ibig sabihin doon? Pag ang Diyos ang gumalaw at kumilos, walang sakit, walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Amen po? Kaya maniwala kayo, lahat ang Inday na naririto na may cancer, mawawala si Sir. Kayo talaga. Ibig sabihin, lahat ang naririto na may sakit, may karamdaman. Kapag tayo ay nanalangin sa Diyos, galing sa puso, gagaling tayo. Amen ba? Sabihin nyo, gagaling. O naniniwala kayong gagaling? O sinong naniniwalang gagaling siya? Kaya pag uwi mo mamaya, kasing ding lumuhod ka. Iiyak mo sa Panginoon ang iyong karaingan. Amen ba? Huwag yun na may sakit na nga kung ano-ano pang ginagawa. Bato-bato sa langit ang masagasaan, pagpalain ng Diyos. Amen ba? Kaya huwag kayo nagagalit kay Brother Rod, ha? Kasi nangangaral lang naman ako. Si Haring Ezekias kasi nagkasakit, lumuhod at nanalangin. Kaya pagka tayo ay nagkakasakit, hamon sa buhay natin yan. Kaya pag
naranasan natin yan, huwag ka na mag-chismis. Tumigil na lang. Amen ba? Ibig sabihin, maging mabuting tao tayo katulad ni Haring Ezekias, na sa halip na sisihin ang Diyos, sisihin ang mga nasa paligid. Anong ginawa ni Haring Ezekias? Lumuhod at nanalangin. Kaya sabi mo siya, pag mayroong problema, lumuhod tayo at manalangin. Ayan, malapit na pong mag-alas 4, tayo na tayong lahat. Nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ng ating Yahweh Shaddai. Okay, itaas nyo muna ang iyong mga daladalahan. Ipag-pray muna natin yan. Idalangin muna natin lahat ng iyong daladalahan. Yung mga wallet nyo ha, na pag-iimpukan nyo ng biyaya, sa inyo yan. Lagi yung dalhin sa gawain yan para mapuno ng biyaya yan. Banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli sa iyong mga aral. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na naririto ngayon, ang mga hawak ng kamay nila, pagpalain niyo po. Punuin ito ng biyaya na galing sa iyo. At hayaan mo, Ama, na ang lahat ng ito'y magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At inaangkin na po namin na silang lahat ngayon ay answered prayer na. Pangalan ni Kristo Jesus. Okay, bitawan niyo po ang inyong mga hawak kamay at ipatong niyo ang iyong kamay sa ulo ng iyong katabi. Ipag-pray niyo po yan. Close your eyes. Open our hearts. Walang ibang malalapitan. Thank you, Lord God. Walang ibang maaasahan sa oras ng pangangailangan. Pangalan mo lang ang siyang tinatawagan. Dinggin mo ang pagsamo ng pusong ito. Pagkat walang magagawa kung ako'y hiwalay sa'yo. Jesus, sa buhay na ito, walang ibang malalapitan, walang ibang maaasahan, walang ibang maaasahan sa oras ng pangangailangan. Pangalan mo lang ang siyang tinatawagan. Pangalan mo lang ang siyang tinatawagan. O dinggin mo, O Diyos, dinggin mo ang pagsamo ng pusong ito. Pagkat walang magagawa. Pagkat walang magagawa. Kung ako'y hiwalay sa iyo, Diyos. Hiwalay sa'yo. Panginoon, hawakan mo ang aking kamay. Nang mahigpit sa aking paglalakbay. Panginoon, ikaw lang ang gabay. Sa iyo ayaw kong mawalay. Sa iyo ayaw kong mawala. Hawakan mo ang aking kamay. Nang mahigpit sa aking paglalakbay. Panginoon, ikaw lang ang gabay. Sa iyo ayaw kong mawalay. Sa iyo ayaw kong mawalay. Sa iyo ayaw kong mawalay. Yes, Lord God,
Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Samot dalangin ko, Ama, na sa mga oras na ito, padaluyin ang iyong kapangyarihan sa mga kamay na ito. Gamitin mo itong instrumento, Panginoon, upang mahayag ang iyong kadakilaan. At anuman ang mga karamdaman, sakit ng bawat napapatungan ng kamay na ito, ay ganap naming tinutunaw mula ulo hanggang talampakan. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amang banal, kung paano mo pinagaling si Haring Ezekias, nananalig kami na sa mga oras na ito, lahat na may sakit at may karamdaman ay pinagagaling mo na sa oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At anuman ang problema ng aking makapatid na napapatungan ng kamay na ito, Ama, putulin niyo po ang lahat ng kamandag ng problemang ito. Lahat ng kamandag ng kawalan at kakulangan sa buhay ay putulin niyo po, Yahweh Shaddai. At sa mga oras na ito, samot dalangin ko, Ama, na padaluyin ang kalayaan, padaluyin ang pagpapala, kasaganahan sa aking makapatid na ito. At naniniwala kami na sa mga oras na ito, ang bawat napapatungan ng kamay na ito ay pinagpala mo na. Lord God, maraming salamat at dalangin ko, Diyos, ang kalakasan at katatagan, lagi mong ipagkaloob sa kanila. Pagpalain mo sila lagi sa kanilang mga hanap buhay, trabaho, sa kanilang mga amo, Panginoon, pagpalain mo lagi sila. Ang kanilang buong pamilya ay pagpalain mo lagi, Yahweh Shaddai. At inaangkin po namin na sa mga oras na ito, lahat ng napapatungan ng kamay na ito ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Salamat, Lord, at pagpalain mo ang lahat ng mga manggagawa sa ministering ito. Lahat ng gumaganap sa mga tungkulin nila sa gawain na ito ay pagpalain mo ang buhay. Lahat ng titers, lahat na nagbibigay ng kaloob sa gawain na ito, pagpalain mo lagi, Lord, ang buhay. Lalo mo silang pasaganahin sa pangalan ni Jesus. At pagpalain, Lord God, ang body of counsel sa ministering ito at patuloy ipagkaloob ang tagumpay sa kanilang mga pamumuno. At inaangkin namin na ang gawain na ito ay lagi mong pagtatagumpayin. O Diyos, salamat at sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Mga kapatid, manatili po tayo sa ating kinatayuan at sama-sama natin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang maglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo at sila magtataas na hindi mastan ang mga paa mo sa batong mataas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat ay parangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. To God be the glory. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. Praise God. At ayan po, sa araw po ng bukas, saan po tayo? Dito po ang gawain po sa araw ng bukas, dito sa simbahan. Start po siya ng 11 to 2:30, mga ganon. 11 to 3. Ayan, 11 po ang misa. At doon po sa kantin, sa school, ang atin pong symposium sa mga participants. Bago po ang lahat, i-announce ko po muna ang provincial group cleaning schedule. Camarines Sur, Toilet Ladies, Catanduanes, Inside Church Mopping, Cebu, Inside Church Sweepers, Guimaras,